Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, meron muna ko itatry. Tawagan ko ito kung sasagot ba ito. Tignan natin kung sasagot ba ito. Hello? Hello? Oh, pinatay. Teka, tawagan natin. Tawagan natin. Matindi ang galit ng Eastern Lightning sa akin ngayon. Yan natin. Tatakot to eh. Hello? Oy, Datokan. Hello? Oh, hello. Yan, sige, labas video. Sige, labas video. Ano? Meron ka ng ebidensya? Meron ka ng ebidensya, bro, na ano, na yung Magdalena, ni Maria Magdalena ay apelyido? Bulag ka ba? Meron ka? May sasakyan to? Di, wag ka munang ano bro? Wag ka munang mawala sa sarili mo. Sagutin mo muna, meron ka na bang ebidensya na yung Magdalena sa Maria Magdalena ay apelyido niya? Nakikita mo? Ano? Hindi kita maintindihan. Sagutin mo na lang, nakakahiya ka naman. Ano? Nakikita mo ba yan? Pakisagot yung tanong ko, nasa nang ebidensya mo na yung Magdalena? Sabi niya kasi mga nanonood ngayon, na yung Maria Magdalena, yun daw ay apelyido. Sabi ko, hindi apelyido yun. Ebidensya yun na taga Magdala siya. Tapos yung Poncio Pilato, yung Pilato, apelyido daw yun. Mali. Yung Poncio, yun ang rank niya. Yung Pilato, yun ang pangalan niya. Ngayon, hinanapan ko siya anong apelyido ni Jesus. Sabi niya, wala akong may pakita dahil wala siyang ama. Ano apelyido ni Pedro? O, pakisagot nga yung apelyido ni Pedro? Ano? O, pinatay na. Napahiya. Nako, kawawa. Napahiya si Untol dahil hindi umubra. Sana next time, bago magmayabang, magsaliksik muna. At i-regards mo ko doon sa leader ninyo, ha. Sabihin mo sa kanya na siya yung pinaka sa nakilala ko. Ayoko na sabihin, baka maka-below the belt pa ako. Michael Rosima, good evening. Good evening, Bro Jando. Yes, hello Michael Rosima, good evening. May tanong lang ako, Bro Jando. Noong nangaral ang mga apostoles, may dala ba silang Bible? May dala ba silang Bible? Wala silang dalang Bible. So, yung mga aral nila galing kay Kristo, kung ganon. Yung aral nila, galing kay Kristo, majority nun. Yung ilan naman is history sa Old Testament, mga prophecy, tinatalakay nila yun para kanilang may paliwanag ng tama si Kristo. Yan bro. May pangalawang tanong po ako. Sige bro, go ahead.
bakit ang ating Bible is 73 book at ang may Bible kasi ako dito, yung isa 66. Bakit yung atin 73? Kasi yung ating 73 hindi yan tinanggalan. Yung 66 tinanggalan. Yun, bro. Bakit na tinanggal, bro? Bakit tinanggal? O di, mas maganda ating tanungin sila kung bakit nga ba nila tinanggal, ano? Magandang tanong yun sa iyo, bro, So, patanong natin kung bakit nila tinanggal ang tinanggalan ng Biblia, no? Ito. So, ating buksan yung ating tingnan natin para malaman natin kung anong dahilan. Apocrypha, KingJamesBibleOnline.org. Ang sabi nila ganito: The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. It also contained maps and genealogies. The Apocrypha was a part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885 AD. A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. Many claim the Apocrypha should never have been included in the first place, raising doubt about its validity and believing it was not God-inspired. Yan ang isa nilang reason, bro, na sila nagdadalawang isip na yung Apocrypha is not God-inspired, no? Others believe it is valid and that it should never have been removed, that it was considered part of the Bible for nearly 2,000 years before it was recently removed a little more than 100 years ago. Some say it was removed because of not finding the books in the original Hebrew manuscripts. Ito yung pangalawang reason. Others claim it wasn't removed by the church, but by printers to cut costs in distributing Bibles in the United States. Ang iba naman, nagsabi naman yung iba na tinanggalan nyo para makatipid sa pagpapaprint, no? Both sides tend to cite the same verses that warn against adding or subtracting from the Bible. Revelation 2:18. The word Apocrypha means hidden. Fragments of Dead Sea Scrolls dating back to before 70 AD contain parts of the Apocrypha books in Hebrew, including Sirach and Tobit. Keep this in mind when reading the following apocryphal books. Martin Luther said, Apocrypha, that is, books which are not regarded as equal to the Holy Scriptures and yet are profitable and good to read. Yan ang sagot ng King James Version kung bakit tinanggal yung Apocrypha. Yan, bro. Dumami yung kanilang Bible. Bakit pinapayagan ng ating simbahan? Ano yun? Bakit? Bakit pinapayagan ng ating simbahan? Na na dumami yung mga Bible na 66 book. Bakit pinayagan ng ating simbahan na dumami? Actually, bro, wala namang pakialam yung simbahan natin kung sila ay nagparami ng 66 books eh. Dahil sila yung umalis sila, nanguha ng kopya, nag-reprint ng kopya, tapos yung kanilang reprint nila, yun na, 66 books na. So, di natin sila bro, kung bakit natin hinayaan. Hindi naman sa hinayaan, talagang pinigilan yan. Actually, noong unang panahon, before pa yung yung pagtatanggal, merong batas na sila ay tawag doon?
makukulong sila ng 1 year imprisonment dahil yung isa sa mga tagagawa ng King James Version, yung naging Bishop of Canterbury, nag-issue ng decree na kung sino man ang mag-publish ng English Bible without the Apocrypha shall be imprisoned for 1 year. Nang namatay na yung bishop na yon, ayun na, ginawa nila yung yung patatanggal. Ay. Kasi sa karamihan na mga sulpot na sikta, sabi nila tayo daw ang nagdagdag. Hindi nila alam na sila ang nagtanggal eh. Sila palang nagtanggal ng 7 libro. Kung sabihin nila, bro, na tayo nagdagdag, paano mo sa kanila, bro? Ipa-explain mo sa kanila yung yung Septuagint. Ito pakita ko sa iyo Septuagint Wait lang. Ulagay muna ako ng sa screen para makita ko na naililipat ko yung screen. Ito yung pakita ko sa inyo Septuagint na aklat Ito. Ito ipaliwanag mo sa kanila, ang Septuagint exists before the New Testament. Before the time of Jesus, nag-exist na ang Septuagint. Anong sabi rito? Yan, Septuagint. Anong mga aklat ang nasa Septuagint? Ating tingnan. Okay? Ito yung mga aklat na nasa Septuagint. Ayan. Andyan yung meron silang Prayer of Manasseh. Meron silang 1 Esdra, may Tobit. Nasaan ang Tobit nyo ngayon? Tanungin mo sila, nasaan ang Tobit nyo ngayon? Meron silang Judith. Nasaan na ang Judith nyo ngayon? May inang panahong yan. Yung Apokripa, may Katoliko na ba niya? Wala pa naman. Wala pa nga si Jesus Christ niyang niyang Tobit, wala pa Jesus Christ niyan. Nasa Septuagint na yan, wala pa si Jesus Christ sa mundo, hindi pa pinapanganak. Sige nga, patunayan mo Katoliko naglagay niyan. Judith, meron pang unang Makabeyo. Merong pangalawang Makabeyo, ikatlong Makabeyo, kaapat na Makabeyo. Meron pa yung Sirach or Wisdom of Sirach. Ayan. Merong Wisdom of Solomon, yung karunungan ni Solomon. Sige nga, kung Katoliko naglagay niya, patunayan nyo nga may Katoliko na nang ginawa yung yung Septuagint. Mapapahiya yung kausap mo. Wala pang Katoliko niyan eh. Oo nga. Kasi ganyan kasi sila mga tuwiran sa akin eh. Yun ang gawin mo. Mas maganda magbigay ka ng argumento na sila mismo makakaisip na sila yung nagkakamali. Okay. Okay, may tanong pa ako dyan, do. Sige, go ahead, bro. Yung Rosario, pwede ba yung ikwintas? Pwede. Okay. Akala ko hindi. Yun lang bro dyan do. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, brother Michael Rosima. No? Dyan do? Yes, brother Angel. Dun sa nagtatanong sa altar, no, actually, yes, you can, sabi sa Catholic Answers, you can put it anywhere, yung iba daw sa bedroom, pero ang advice talaga sa Catholic Answers is sabi, you can put your altar in your living room. Advice ng church, in your living room, kung may living room, siyempre depende sa laki ng bahay o lang, no? Kung walang living room naman, siyempre lang yun, small room lang, pwede yan sa bedside as long as hindi siya daw nasasalamuha. So sabi rito, advice to have in your living room facing the main door or the entrance. So yung altar daw, kung may mga nanonood ngayon o nakikinig, yung daw altar po, may bagong bahay ngayon o nagtatanong saan ba dapat ang ng church hanggat maaari, no? Wala, you can put it anywhere na as long as hindi masalahula. Pero ang advice din nila, hanggat maaari, kung pwede, living room mo nakaharap dun sa main door.
Yan ha. So, may idea na tayo. Dapat yung altar nasa living room, nakaharap sa main door or main entrance. Sabi rito, since the deity protects the house, this placement ensures that he is always looking after you. So, it's like a protection. Kaya pala yung bahay ni sa pamangkin ko, yung altar niya naka sa main So, yun po yun, kapatid, no? At least may idea na tayo. Ang altar at least in the living room, facing the main door po. Yun lang po, dagdag kaalaman. Maraming salamat. Okay. Thank you sa iyo, Brother Angel. And then, ako'y mag-move na naman sa next na magtatanong ngayong gabi, si Nico Villabor. Nico Villabor. Hello. Please click unmute. Nico Villabor. Please unmute. Hello? Hello. Oh, hello bro. Yan, narinig ako bro? Yes, naririnig ka bro. Go ahead. Ayun. Nakita rin. Magandang gabi po, Bro Janjo. Okay, go ahead bro. Actually, wala akong tanong. Noong Sunday, nagkapasok kasi ako niya, tapos hindi ako naabutan. Kasi masyadong mataas yung testimonial ng Eastern Lightning. Oo. Oo. Overtime Hindi talaga ako. Kaya pumasok ko ngayon, Bro Jando, kasi may nangyari kasi. Na ano? Actually, mag-testimony sana ako nung sa Sunday. Oh. Kaso nga, hindi naabutan eh. Ngayon na lang sunod na Sunday ang testimony mo. Pwede rin, pero Balik ka, Sunday. sige, ito lang bro dyan, may tanong lang ako. Kasi may nangyari rin sa akin nung kabataan ko. Oh. Na hanggang ngayon na hindi ko, dala ko pa rin, na hindi ko hindi talaga. Kayo? Hello? Oh, sige, narinig ka bro. Kasi nung bata pa ako, masyado ko active ako masyado sa sa simbahan. Oo. At isang choir ako noon. Na nung may seminar na sa Marian, pumasok ako, sumali ako. Noon, nag-aral talaga ako. Pagkatapos, may sinira naman ng safe day, pumasok naman ako. Graduate talaga ako ng safe day noon, nung kabataan ko. Tapos, yung cut the story short, nag-join ako ng Davao. So, yung panahon na yun, may nangyari kasi sa akin, sobrang active ko sa simbahan. Habang kami, nagpipray kami, nakahawak kami ng kamay ng aming mga brother and sisters. May nangyari kasi, bigla akong, hello? Hello bro, narinig ako? Sige bro, go ahead bro. Bigla akong, habang nag-recite kami ng ng mama namin, bigla akong nanginig. Kasi nakapikit. Bigla. Tapos, yung ginuka kong mata ko, ako lang isang parang nanginginig. Pagkatapos, pagkapikit ko, pinigit ko naman, bigla akong nawala. Kasi yung nag-prayer kami meeting every Friday at saka Sunday, Saturday. Tapos, yung nangyari sa akin, bigla akong nawala ba sa sa aking sarili. Yung nakita ko mismo yung yung isang kalapati na dito banda sa kaliwa ko. Yun talaga ako. Tapos dumapo dito sa kabilang balikat ko.
Doon mula noon nung nangyari yun, biglang nagbago ako ng parang gumaling ako ng ano pa sa Biblia ba. Kaya nung nag-explain ako ng sa mga kasamahan ko, masyado lang sabi ng mga kasamahan ko, masyadong magaling daw ako. Napakaganda daw ng ng explanation ko. Ang tanong ko lang bro, Jando, kung ano ba yun? Sa ba yun? Sa demonyo ba yun o sa Holy Spirit ba yun? Okay, Brother Tata. Yes, actually brother, mag-ingat po tayo dahil pwede yun magawa ng demonyo. Pati si Saint Padre Pio pinakitaan ng Jesus pero in-exercise niya, naging demonyo. So, hindi basta-basta maniwala tayo. Actually, yung private revelation niya yan. Pero ang dami ng kaso na magpakita ng isang anghel o Mama Mary at iba pang mga santo at nag-advise sa kanilang manggamot ka at paggamot nila, magpapagaling pero sa demonyo pala. So, hindi tayo magkumbiyansa. Baka yung pagkanginig mo, baka contaminated po kayo sa sa occultism. I-trace yung mga ninuno mo, brother, dahil kahit dito sa amin, yung mayroong mag-pray dito, doon lang na hindi lang natin pinangalanan. Walang manginig siya every time nga pag-pray siya, magtaas kamay. Kahit yung harapan lang siya, nasa harapan siya ng isang rebulto, na siya ay mag-praising, manginginig. Pero yun, isa sa mga dahilan contamination sa occult practice o kaya mga ninuno o nakapunta ng albularyo, pata pa o yun, isa so i-trace siguro brother. Hindi tayo basta-basta maniwala nga sa Holy Spirit ba yun o hindi, dahil ang daming experience na nanggamot dahil pinakitaan sila ng mga banal na tao dahil manggamot at ang resulta is pala demonic pala. Kahit yung isang madre sa sa Cordoba, yung initiate ni Brother Wendell, di ba? Pagkitaan siyang Jesus na manggamot siya pero demonyo pala ang nag-ano sa kanya. So yun hindi tayo basta-basta pero sa iyo yun, experience, pero hindi tayo basta-basta maniwala na sa Holy Spirit yun. Mas maganda siguro i-trace yung mga ninuno mo. May mga ninuno po kayong mga connected sa occultism, albularyo. Kaya noon, nagkakisa pa kayo ng albularyo, nagpunta ng albularyo, yun, ang daming tingnan natin, brother. Kaya siguro, bro Tata, kasi nung maliit pa kami, yung yung mga magulang namin, kapag nagkasakit kami, dinadala kami sa isang albularyo. Yun isa yun sa epekto o contamination. At saka Nota, ngayon sa edad ko ngayon, may nangyari kasi yung demonyo nakausap ko mismo. Talaga? Oo. Matindi na yun. Hindi na yun, brother. Mas maganda siguro. Taga saan kay brother? Taga Mako, Davao del Oro. So, baka may mga appointed sources po kayo dyan. Magpunta kayo ng sources nyo. Magpa-diagnose. Mag-process po kayo. Ko sa inyo minsan kasi ko ng insinso sa bahay. Yung incense is blessed? Hindi po. Yung nakapag-usap na kayo ng demonyo na sa pinakataas na level na yun. Kasi ganito ang nangyari talaga pagkatapos kung nag-incenso sa bahay, sa palibot ng bahay namin, pinagabihan yun nung pagkatulog matulog na kami, yung paghiga ko, automatic talaga, nawala talaga ako sa sarili. Tapos, biglang nakita ko talaga, kinausap talaga ako ng demonyo.
sabi ng demonyo kasi ako ngayon kasi ako bro tata may sakit ako. Meron akong sciatic nerve pain. Hello? So, brother, clarification mo na bago kayo magtuloy. Pag gamit kayo ng incense, so bigla po kayong wala sa sarili? Hindi Pa naman. kayo? Hindi po. Anong epekto? Wala naman. Walang epekto naman. Wala lang. Walang nangyari. Pero, kasi Yung sabi mo kanina nga, bigla po kayong mawala. Ano ba yun? yung sa oras ng yung matulog na kami ba? Yun ang misis ko, matulog na kami. Yun talaga experience ko na yung pagtulog ko, paghiga ko, wala talaga ako sa sarili ko. Yung nag-appear lang yung demonyo sa akin. Kumbaga, sinambulistic yun, attack, yung hindi po yung sabi sa'yo, madaman nun ka, hindi. Hindi po, kaya posible naman yung, siyempre, pag bago ka mag-pray ka muna, tapos then higa. Pag higa ko, biglang nawala ako sa sarili ko, yung nag-appear talaga yung demonyo. Tandang-tanda ko ang mukha ng demonyo, bro tata. So, mas maganda, brother, asap, magpa-process po kayo. Hindi lang po kayo, yung buong pamilya mo. Dahil contaminate yun, anong nasa iyo, contaminate yun sa mga anak mo, mga apo mo. Kasi involved kayo sa mga occultism. yung sa experience ko, yun talagang pinakamatinding experience ko. Kasi nakakita din ako ng mga may aso na bumababa sa puno ng durian. Yun, so in short, may psychic ability po kayo. So lahat ng may psychic ability is walking process. Mas maganda magpa-process po kayo, brother. Nandito ka, actually, bro tata, nandito na kami ngayon sa Kalinan. Dito na kami nakatira. Wala kayong idea kung may exorcist po kayo dyan? Kasi pumunta ako sa sa aming parokya. Tinanong ko kung may exorcist ba. Walang exorcist dito. Sabi na doon sa San Pedro Cathedral. Yung tinanong ko naman yung kasamahan ko sa safety sa sa cathedral, safety kasi ako. Yung tinanong ko, may exorcist ba dito? Ang sabi niya, wala daw exorcist. So, posible dahil yung pagpunta namin ni Brother Nindel, yung pre-debate para sa debate ngayong September 30, mga sabi nila kung gusto nila na mag-create yung ng deliverance minister sa kanilang parokya, lalong-lalo sa San Pedro Cathedral, ang problema, walang na-appointed exorcist. Kung hindi yun pwede, dapat may mga appointed exorcist, mag-request kayo sa inyong obispo para nasaan ang pinakamalapit sa inyo, brother, na may exorcist? Nakapunta ako sa Tagum, si Father Toto yata yun, sa Tagum. Opo. Kilala mo yun, Bota? Hindi natin kilala, pero siya po ang appointed exorcist sa Tagum. Kaya pinuntahan ko talaga siya. Yung pagdating ko, sabi niya, hindi ko siya pwedeng exorcist sa akin, mag-deliverance sa akin kasi may tawag nung may area jurisdiction, nasa ibang jurisdiction sila. Opo, pero pwede naman maghangi kayo ng permiso sa kanyang pares-pres, dalhin mo sa kanya para po ma-process po kayo. Yun lang ang proseso. Yung experience ko, bro, hindi lang marami akong meron din akong nakita yung hangin, yung biglang nahulog sa kita ko talaga. Yun, bro, matindi na yun, bro. Huwag kang magkumpiyansa, mag-level up yun. At lalong-lalo na, hindi lang sa yung contamination, pati yung sa yung mga anak at sa mga apo. Mas ang advice ko sa iyo, Asap,
Kailangan po kayo ma-process dahil involved kayo. Mula sa pagkabata, involved na po kayo ng operation. Wala akong walang exorcist talaga dito. Ako gusto ko talaga ma-process, exorcist ako. Kasi pakiramdam ko, meron talaga. Balikan mo yung exorcist sa Tagum, then humingi kayo ng written request kang sa yung pa-express ninyo para ma-process. Yun, tama naman yung sabi ng pare nga may ecclesiastical jurisdiction, so sa ibang diocese po kayo pero may pahintulot sa pa-express ninyo. 2 beses ako nagbalik kay Argo po. So talaga, ang dapat mong gawin, humingi kayo ng permiso, written request sa yung pa-express ninyo. Pati dito sa amin, yung taga-Bagadian, nag-request na magpunta dito, pero yun, ang requirements namin na kailangan may pahintulot sa kanilang local ordinary o kanilang pa-express. Kaya iba yung diocese So, yun lang siguro, para ma-entertain ba kayo sa mga natural resources sa Tagum. Para hindi siya tumanggi sa iyo dahil mayroon ng request sa pa-express niya May endorsement na. So, yun lang. Mas maganda, maasa brother, ma-process kayo brother. Huwag kayo magkumbiyansa. Nasa pinakatas na level yung position mo. Ganun ba? Yung makausap kayo ng demonyo, yan na pinakataas na level na sa psychic ability. So, yun lang. Mas maganda, maasa. Yung demonyo grupa, sabi kasi niya sa akin na ganito. Ang sabi niya, huwag mo akong pakialaman. Kasi pag gawin mo yan, pagalingin ko yung sakit mo. So, yun ang sabi ng demonyo. Yun ang sabi niya sinagot ko siya talaga. Sige nga. Sige. So, ang demonyo, legalistic sila at saka gusto nilang ang tao ay hindi babalik sa Diyos. So, mag-react yun. Lalo na, yung sabi mo, nag-prepare kayo at saka nanginig kayo. So, attack yun. Isa yun sa mga atake na ang demonyo ay nag-react dahil nag-prepare ko kayo. So, isa yun sa attack nga. So, yun na lang ang advice ko in short, brother, para asap, kung pwede, magpunta kayo ng natural resources, humingi kayo ng endorsement sa inyong pa-express para po kayo ma-entertain. Hindi naman siya magtanggi sa iyo pag mayroon kayong dalang request para pa-express niya Yun lang siguro kahit pa lahat ng ma-experience mo, so isa na yun sa mga epekto na experience mo nga ng subukan ko bro so yun na lang ang isa sa mga advice ko, na humingi kayo ng permiso sa iyong pa-express sa kung pwede request mo sa iyong pa-express na tawagan niya si yung sources sa Tagum, mag-communicate sila para diretso na. Yun na lang kung pwede. Okay. Maraming salamat bro pa. Okay. Welcome.